Magandang hapon po sa inyong lahat. Atin pong sinisimulan ngayon ang unang araw ng pagsasyam para sa kapistahan ng pagsilang ng Mahal na Birheng Maria. Magsitayo ang lahat para sa pagbuhat ng sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Nagkakatipon tayo ngayon bilang paghahanda para sa kapistahan ng pagsilang ng ating Inang Maria. Halina at ipagdiwang ang maligayang pagsilang ni Mariang Birheng Mahal na siyang nagluwal sa araw ni Kristong Diyos na tanan. Taglay ang puspos na galang, buong pagdedebosyon, kababaang loob at pananalig, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Magsiluhod ang lahat. Panginoong kong Kristo, Diyos na totoo at tao rin namang totoo, sinasampalatayan ko at pinananaligan na Ikaw ang Diyos ko at Panginoong walang hanggan ng kagalingan. Kaya nga iniibig kita ng lalo sa lahat at pinagsisisihan ko ng buong katimtiman ang mga pagkakasala ko sa iyo. Ako'y nagtitikang matibay na di na muling magkakasala, pakundangan sa iyong mga hirap, sakit at pagkamatay sa krus, at alang-alang pa rin sa iyong kalinis-lisang ina na ninanasa akong alaya ng aking mga dalangin at pagpupuri sa pagsisiyam na ito. Amen. Panalangin sa araw-araw. O Mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, aming Reyna at Ina, dumudulog kami sa iyo ng may buong pagtitiwala at pagmamahal, sapagkat nananalig kami na niloloob at loloobin ni Jesus, ang tunay na anak ng Diyos at anak mo rin, na sa pamamagitan mo ay bumuho sa aming mga makasalanan ang lahat ng mga biyaya, kabutihan, at walang hanggang awa na bumubukal mula sa iyong kalinis-linisang puso. Dahil dito, nagsusumamo kami, Ina ng kabutihan at awa, na tamuhin mo para sa amin mula kay Jesus ang pagbabagong puso, kapatawaran ng aming mga kasalanan, katugunan sa aming mga pangangailangan, tibay ng loob sa aming mga pagsubok at pagdurusa, kaaliwan sa aming kalungkutan, at higit sa lahat, ang kaligtasan ng aming kaluluwa. Gayon din, ipagkaloob mo nawa ang aming inihiling sa iyo sa pagsasyam na ito.
kung ito ay naaayon sa kalooban ng Diyos para sa kanyang higit na kaluwalhatian at kabutihan ng aming kaluluwa. Amen. Tahimik po nating banggitin ang ating mga pansariling kahilingan sa pagsasyam na ito. Tumayo po ang lahat para sa pagpapahayag ng mabuting balita. Pagbasa mula sa mabuting balita ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay inutusan ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya ay nakatandang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. Wika niya, sumasayo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawaging mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paano mangyayari ito, gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya ay baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayoy ika-6 na buwan na kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo ang lahat para sa sandali at tahimik na pagninilay. Magsiluhod ang lahat. Panalangin sa unang araw. O Inang Maria, ikaw ay pinili sa babaeng lahat upang maging ina ng anak ng Diyos. Dahil dito, ay pinuspos ng Diyos ang iyong kaluluwa ng lahat ng kabutihan. Nagsusumamo kami sa iyo, yayamang sinabi na ang pagmamahal sa iyo ay isang tanda ng pagtatalaga. Pagyamanin mo ang aming kaluluwa ng pagmamahal, kabutihan, at mga bungang kinakailangan upang ang aking maging buhay ay maging karapat-dapat bilang anak ng Diyos at iyo rin, upang sa pagtulad sa iyo
ay lalong higit kong maipagkaisa ang aking kalooban sa kalooban ng Diyos. Sa iyong pagtugon sa kalooban ng Diyos, ay nagsimula ang kasaysayan ng kaligtasan ng magkatawang tao sa iyong sinapupunan, ang anak ng Diyos, sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Amin rin namang buhay ay maging isang pagtugon at maisabuhay ito sa pagmamahal at paglilingkod sa Diyos at sa simbahan bilang isang instrumento ng kaligtasan para sa iba. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, Kaparanan sa una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, Kaparanan sa una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, Kaparanan sa una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. magsitayo po ang lahat para sa panalangin pangwakas. O Panginoon namin at Diyos, nagsusumamo kaming dinggin mo ang iyong ina at ipagkaloob mo sa amin ang mga biyayang kanyang hinihiling para sa aming kapakanan. Mahalin at paglingkuran nawa namin siya tulad ng iyong pagmamahal sa kanya at umasa tuwina sa kanyang makapangyarihang pamamagitan sa harap ng iyong kamalmahalang puso upang sa kanyang patnubay, pag-agapay at pagtatanggol at sa pagsunod sa kanyang halimbawa, ikaw ay aming mahalin at paglingkuran sa buhay na ito at kasama siya at ang mga anghel at santo ay tamasahin namin ang pagmamahal ng banal na santatlo magpasawalang hanggan. Hinihiling namin ito sa Ama, sa ngalan mo, na nabubuhay at nagahari kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.
Magandang gabi po sa inyong lahat. Mag-aari na po tayong magsiupo. Alam nga po ng boy. Magandang gabi sa ating lahat. Magsitayo ang lahat para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Binati na anghel si Santa Maria ang Birhen. At siya'y naglihi, lalang na Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ay iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito, alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo.
Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Berbo ay nagkatawang tao. At nanahan sa gitna natin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, At nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristong ating Panginoon. manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit. Alang-alang kay Jesucristong aming Panginoon. Amen. Walhati sama sa Anak at sa Espiritu Santo, Kapara ng sa una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. magsiluhod ang lahat para sa pag-aalay ng sarili sa mahal na Birhen ng Immaculada Concepcion de Malabon. O mahal na Birheng Immaculada Concepcion, taglay mo ang grasya ng Panginoon sa simula pa lamang ng kalinis-linisang paglilihi sa iyo. Dakila ang karangalang ito na ipinagkaloob sa iyo ng Ama upang maging marapat na ina ng aming Panginoong Hesukristo at kabanal-banalang esposa na Espiritu Santo. Sa pamamagitan mo ay buong puso naming iniaalay kay Jesus ang aming sarili, mga panalangin, mga gawain, tuwa at mga tiisin sa araw-araw naming pamumuhay ng buo naming puso at kaluluwa. Tulungan mo kami, O Inang kalinis-linisan, na manatiling buhay sa grasya ng Panginoon. Matularan nawa namin ang iyong kalinisan at kabanalan sa ikararangal na iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Amen. O Mariang kalinis-linisan, ipinaglihing walang salang anuman, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Isama natin sa ating mga panalangin ang sumusunod na intensyon. Para sa nagdiriwang ng kanilang kaarawan na sina Carl Vincent Gonzales, Rosemary Makatangay, Angelito Del Mundo. Para sa lahat na may dahilang pasalamatan ng Panginoon na si Nene Banaag. Para sa may dumudulog ng tulong at kahilingan na sina Nelson at Joshua Chan, Jocelyn Epino, Renato at Milagros Mangali, Michael and Christine Wiclo, Christian and Maria Tricia Gison, Attorney John Ong, John Arton Melindo, Pamilya Melindo Tyson. Para sa may karamdaman na sina Romeo Santos, Fidelia Villarasa, Renato at Milagros Mangali, Juliana Caico, Monica Canlas. Para sa kapayapaan ng kaluluwa ng mga yumao na sina Marion Camille Shochi, Apolonio at Carmelita Magno, Antonio Magno, Pacifico Javier Jr., Martin Fernando Jr., Christian Conrad Flores, Ronnie Villegas, Adelaida Espiritu, Fernando Cortez, Ofelia Sison, Angelina Candido, Ernesto Estrella, Dolores Magpayo, Jaime Beltran, Rosita Beltran, Rosario Esperanza Magbiray, Lourdes Moralejo Ishitani, Bernardo Verdin I, Maria Desiderio Villafaña, Consuelo Pacheco, Rosa Pacheco, Belen Pacheco, Jeric Pacheco, Kim Christian Palero, Marcelina at Ernesto Reyes, Joselito Aguilar, Michael Brian Aguilar, Lucita Ladia, Priscilla Miranda, Mario Ladia, Esperanza Castro, Eddie Ilare, Elvira Tomas Latagan, Teresa Latagan, Herminio Gongon, Virginia Vidal, Emma D.,
Nelia Perez, Nelia Aguilar, Mark Jan Yando, Virilio Dolores de Jesus, Bonifacio and Romana Lising, Celestino, Alejandra, Marcelo at Heriberto de Jesus, at para sa lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Aba, Maria, bukod kang pinagpala. Magandang gabi sa inyong lahat at maligayang pagdating sa Pandisyosesanong Dambana at Parokya ng Immaculada Concepcion de Malabon. Ngayong gabi ay sinisimulan natin ang pagsisiyam para sa kapistahan ng pagsilang ng Mahal na Birheng Maria. Ang punong tagapagtiwang ngayong gabi ay ang ating rektor at kura paroko, Reverendo Padre Joey C. Enriquez, kasama si Reverendo Padre Christian Sar Manansala, Parochial Vicar at Vice Rector ng ating dambana at parokya. Sa diwa ng pagpupuri at pasasalamat, tayo makiisa sa pag-awit bilang pasimula ng ating pagdiriwang. Magsitayo ang lahat. Sa
Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Magandang gabi po, Father. Ngayon po ay sinisimulan na natin ang unang gabi para sa ating pagdudubina para sa karangalan ng kapanganakan ng ating mahal na inang si Maria. Palakpakan po natin ang ating Nina Maria. Sa pasimula ng ating banal na Eucharistia, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwa. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Pinupuri ka, ipinagdarang, sinasamba ka namin sa dakila mong kalwalhatian. Panginoong amin, Diyos Hari ng langit, abang makapangyarihan, Panginoon Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Sa amin, ikaw lamang hambanan, Panginoon Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa walati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming gumugunita sa mahal na Birheng Maria ay humihiling na iyong pagbigyan pakundangan sa kanyang pagdalangin upang kami pagindapating tumanggap mula sa abot-abot na kaloob mo sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sapagkat sinugo ako ni Kristo, hindi upang magbinyag, kundi upang mangaral ng mabuting balita. Ipinangaral ko nga ito, ngunit hindi sa pamamagitan ng pananalitang batay sa karunungan ng sanlibutan, upang sa gayoy
hindi mawalan ng kabuluhan ang kamatayan ni Kristo sa krus. Sa mga napapahamak, ang aral tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan. Ngunit sa atin na mga iniligtas niya, ito'y kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat nasusulat, sisirain ko ang karunungan ng marurunong at pawawalang kabuluhan ang katalinuhan ng matatalino. Ano ang kabuluhan ngayon ng marurunong, ng mga eskriba, ng mahuhusay na debatista sa daigdig na ito? Ipinakilala ng Diyos na ang karunungan ng sanlibutan ito ay kamangmangan. Sapagkat ayon sa karunungan ng Diyos, hindi niya ipinulot na siya'y makilala ng tao sa pamamagitan ng karunungan ng sanlibutan ito. Sa halip, minarapat niyang ang mga nananalig sa Kanya ay iligtas sa pamamagitan ng mabuting balita ng aming pinangangaral, ngunit ipinalalagay naman ng sanlibutan na isang kahangalan. Ang mga Hudyo'y humihingi ng kababalagan bilang katunayan. Karunungan naman ang hinahanap ng mga Griego. Ngunit ang pinangangaral namin, si Kristong ipinako sa krus, isang katitisuran sa mga Hudyo at kahangalan para sa mga Hentil. Subalit sa mga tinawag ng Diyos, maging Hudyo at Griego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos, sapagkat ang inaakala nilang kahangalan ng Diyos ay karunungang higit kaysa lahat ng karunungan ng tao, at ang inaakala namang kahinaan ng Diyos ay lakas na higit sa lahat ng kalakasan ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunuri magpuri sa Kanya. Ang Diyos na Panginoon ay pasalamatan. Tugtugin ng alpat, awit ay saliwan. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Pangnaway tapat sa Kanyang salita at maaasahan ang Kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat. Ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Ang binabalangkas niyong mga bansa, Kanyang nababagot winawalang bisa. Ngunit ang mga panukala ng Diyos ay mamamalagit, walang pagkatapos. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Magsitayo ang lahat. Manalangin walang humpay, samantalang hinihintay si Jesus na poong mahal. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito, "Dito maitutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa'y may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila ay hangal at ang 5 ay matalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Subalit ang mga matatalino'y nagdala ng langis bukod pa sa nasa kanilang ilawan. Nabalam nang dating ang lalaking ikakasal, kaya't inantok silang lahat at nakatulog. Ngunit ng hating gabi, may sumigaw, 'Narito na ang lalaking ikakasal, salubungin ninyo.' Agad nagbangon ng 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, 'Bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan. Baka hindi magkasya ito sa ating lahat," tugon ng matatalino. "Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa nagtitinda at bumili ng para sa inyo." Kaya't lumakad ang 5 hangal na dalaga. Samantalang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at ipininig ang pinto. Pagkatapos dumating naman ang 5 hangal na dalaga. "Panginoon, papasukin po ninyo kami," sigaw nila. Ngunit tumugon siya, "Sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Kaya magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras." Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po muli sa inyong lahat, mga kapatid. Una po sa lahat ay ating munang purihin ang ating mahal na inang si Maria. Madalas, sinasabi po nating mga Pilipino, dapat Boy Scout ka. Dapat Girl Scout. Laging handa. Tama naman po. Di po ba? The way you live your life today is preparing you for tomorrow. Sa Tagalog, kung paano ka mamuhay ngayon ay preparasyon, paghahanda para sa kinabukasan mo. Halimbawa, no, kung kain ka ng kain ng mga matatamis, kinabukasan, abay, magkakadiabetes ka niyan. Di ba? Kung mahilig ka sa lechon o di kaya lechon kawali, bukas makalawa, mataas na kolesterol mo. O mas masaklap pa, baka madedo ka. Di ba? Kung nag-review ka ng mabuti para sa exam, bukas papasa ka. Ang araw-araw natin ay bilang pagkahanda para sa kinabukasan. Tayo kasi, mga kapatid, ay laging tumitingin sa kinabukasan. Kaya nga tayo may kalendaryo at orasan. Lagi tayong tumitingin sa future. No? Kayo ba'y pamilyar sa mga kwento ng fables? O sa Tagalog ay pabula? No? Meron ako ibabahagi sa inyong kwento o pabula. Ito po'y tungkol sa langgam at tipaklong. Pamilyar ba kayo sa kwentong ito? Uso kasi ang pabula ng mga bata tayo, no, nasa elementary grade pa tayo, di ba? Para sa mga nakalimot po, ito po yung kwento ng fabula ng langgam at tipaklong. Meron po kasing isang tipaklong at isang langgam. Tag-araw po noon, sinabi ng tipaklong sa langgam, "Langgam, tara, laro tayo. Ang ganda-ganda ng araw ngayon.
Sumagot si langgam, ay hindi. May gagawin ako eh. Kailangan kong maghanap ng pagkain. So hinayaan lang siya ni Tipaklong itong si langgam at siya'y naglaro sa labas. Kinabukasan, inaya na naman ni Tipaklong itong si langgam. Ganon uli, no? Ang ginawa. Tumanggi si langgam. Busy daw siya. Kailangan niyang mag-ipon ng pagkain para handa siya pagdating ng tag-ulan. O, natatandaan niyo na po ba yung kwentong yan? Ha? Itutuloy ko uli. So, naglaro lang na naglaro itong si Tipaklong, in-enjoy ang haring araw, habang si langgam naman, trabaho ng trabaho para may pagkain siya. So, dumating yung tag-ulan, si Tipaklong walang makain, habang si langgam naman ay meron dahil siya ay nag-ipon. Meron siyang inani. Ang pabulang ito, mga kapatid, ay tinuturuan tayo maging handa. Hindi man natin makita agad ang resulta, darating at darating ang panahon na aanihin natin ito. Tulad na lang sa 5 matatalinong babae o dalaga sa ebanghelyo na ating narinig ngayon. Naganda po sila na baka sila'y mawalan ng langis sa paghihintay dahil hindi nila alam kung kailan darating ang hinihintay po nila. Dalawa po ngayon, mga kapatid, ang itinuturo sa atin ng ating ebanghelyo. Una, maging handa. Ikalawa, maging responsable. Kapag ikaw ay naging responsable, ikaw na ngayon ay magiging handa sa darating na pagsubok. Tama? Tama, di ba? Kaya nga, sa kwento ni Jesus, bumili naman ng 5 dalaga na ito ng langis. Pero, huli na ang lahat eh. At napagsara na sila ng pinto. Kaya ipinapakita po dito, hindi tayo dapat mag-atubili, mga kapatid. Hindi po pwedeng salas sa init at salas sa lamig. Naghintay sila, pero umalis sila. Nang dumating na ang araw ng paghuhusga, wala sila doon na naghihintay. Ang kaharian ng Diyos, mga kapatid, ay para lamang sa tunay na naniniwala at naghahanda para sa kanyang pagdating. Kaya dapat paghandaan natin ang mangyayari sa ating buhay, lalo na ang mga suliranin at pagsubok. Maging handa po tayo. Paghandaan ang pagdating ng Panginoon sa ating buhay. Patid natin na masama ang kahahantungan po ng isang maling desisyon, ngunit bakit pa natin ito ipinagpapatuloy? No? Minsan kasi, alam naman natin ang patutunguhan ng desisyon, pero ginagawa pa rin natin. Di ba? Alam naman ng mga dalaga na ito na maubusan sila ng ilaw, bakit hindi sila nagdala ng ekstrang langis? Ika nga mas madali ang magpabaya kaysa maging responsable sa buhay. Mas madali hindi alagaan ang kalusugan dahil may gamot naman no? Kakain muna ako ng mga matatamis, magmi-milkshake muna ako, maglelecheplan muna ako, iinom muna ako ng mga juices, kasi may gamot naman ako, may Janomet naman ako, may Metformin naman ako. Di ba? Mas madali ang manghuwa ng hindi kanya kaysa pahirapan itong tamuhin. Mas madali kasi piliin ang bawal, di po ba? Kaya nga, mas maluwag ang daan patungong impyerno kaysa langit. Ngunit sa huli, ang gantimpala ay mapupunta po sa mga nagsikap at nagtiyaga, sa mga naging matalino at matuwid ang pamumuhay. Ang gantimpala po mula sa kasamaan, panandalian lamang po yan. Pero ang gantimpala po, alam nyo, nagaling sa Diyos dahil sa kabutihan natin, pang magpasawalang hanggan po yan. Ngayon, ay sinasagawa natin ng unang gabi
ng nobinaryo para sa kapanganakan ng mahal na bireng si Maria. Dapat itong mga nobina na ginagawa natin at pagpaparangal natin sa mga labirin, dapat magpaalala po ito sa atin ng kagandahan loob at katapatan ng Diyos. Alam nyo, sa simula pa lamang na nagkasala po ang tao, ninais na, ginusto na ng Diyos na sagipin ang tao sa pagkakasala. Napakahaba po ng paghahanda na nangyari. Kasing haba po iyan ng talaang kanan na makikita at mababasa po natin yan sa Ebanghelyo ni San Mateo. Mahabang panahon ang naghintay po ang sangkatauhan. Ngunit sa gayon pa man po, hindi tinalikuran ng Diyos ang kanyang pangako sa atin. Pinili niya ang isang babaeng taga Nazaret para maging ina ng kanyang anak. Kaya nga, lubos-lubos ang kabutihan ng Diyos. Ang Diyos ay laging tapat po yan sa atin. Amen? Palakpakan at purihin po natin ang Panginoon Diyos. Kaya sabi ko kanina sa umpisa, the way you live your life today is preparing you for tomorrow. Kung paano ka mamuhay ngayon, ay preparasyon, paghahanda para sa kinabukasan mo. Oo, mamamatay tayo, pero hindi ibig sabihin po nito na hindi na dapat tayo sa mga araw na mumulat tayo at pabangon muli. Gawin mo na, kapatid, ang lahat ng kabutihang magagawa mo ngayon. Dahil baka bukas o sa makalawa, kunin ka na ni Lord. Hindi rin ibig sabihin nito na tatalikuran mo na ang lahat ng responsibilidad mo sa iyong buhay at magpapakasaya ka. Ang muling pagbabalik po ng Panginoon sa wakas ng panahon ay isang bagay po yan na tiyak na magaganap. Pero hindi po natin tiyak kung kailan nga talaga. Hindi po makakatulong ang pagbibilang ng araw o sa pagtansya kung kailan darating ang wakas sa usapin ng kaligtasan. Katulad nga ng 5 matatalinong babae sa Ebanghelyo, mas makatutulong po sa atin ang pagiging gising at handa sa pamagitan po ng pagsasakatuparan ng ating mga tungkulin na naayon sa kalooban po ng Diyos. Tandaan mo, kapatid, tandaan po natin ito. Minsan lang tayo daraan sa mundong ito. Kaya, humingi tayo ng tulong sa ating mahal na inang si Maria na maging makabuluhan po ang ating buhay na naayon sa kalooban ng Diyos. Amen. Ipinapaalala ng mensahe ng Ebanghelyo na dapat tayong maging matalino at nagbabantay habang ating hinihintay ang pagdating ng Panginoong Hesus. Ipanalangin natin ang mundong Kanyang iniligtas. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway maunawaan ang mga tanda sa ating panahon at tuwinang mapaalalahanan ang bayan ng Diyos tungkol sa walang hanggang dimensyon ng buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga kabataan naway manatiling umaasa at puno ng sigla sa buhay. Nawa ang kanilang matayog na adhikain ang siyang maging katig nila sa pagsasakatuparan ng mga dakilang bagay sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinanghihinaan ng loob at nabigo sa buhay, naway wag palalimin ang kanilang hinanakit at bagkus kumuha ng panibagong lakas at pag-asa mula kay Kristo na nangako sa atin ng kanyang presensya.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at mga naghihingalo, naway tumingin kay Kristo ng may pag-asa at may pagbabalik loob na pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway makapiling ng Diyos sa kanyang walang hanggang kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik po nating ipanalangin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama ng panahon at walang hanggan, ipagkaloob mo ang aming mga kahilingan habang aming hinihintay ang pagbabalik ni Kristo na iyong biyaya ng walang hanggang karunungan. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo na ang lahat. Manalangin kayo mga kabatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika, inaali namin sa iyo ang mga handog na ito bilang pagtanaw ng utang na loob ngayong aming ipinagdiriwang ang paggunita sa ina ng iyong anak. Marapati mong maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog upang mapakinabangan kami sa iyong ibayong pagtubos
sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo at kapiling niyang ang lahat ng umiiral sa iyong likhain. Siya'y sinugo mo para kami sagipin at palayain, kaya't siya kinalinga ng mahal na Birhen na maging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamtin ang sambayanang banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. O Santo, Santo, Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Palang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa puso at kabuhay, aming lubos mong tulay, Pong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. Pong Jesus,
naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon na pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kanis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabutlod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, at ni Pablo Virgilio na aming Obispo, at ni Father Joey na aming Kura Parokot Rektor ng Tanang Kaparian, mga relihiyoso at relihiyosa at ang iyong sambayanan na iyong tinipon ngayong gabi. Dinggin mo po, Panginoon, ang panalangin ng bawat isa na ngayon ay humaharap sa iyong dambana. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, La Immaculada Concepcion, kaysa ni San Jose na kanyang esposo, ng mga apostol, Santa Catalina Labore, San Juan Maria Vianney at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sama-sama nating awitin ang dasal na itinuro sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin
sa nakakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami dyan sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyos sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabigan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Pisuwid niyo po. Agnus Dei Pectoris, peccata mundi, nobis nobis pacem, nobis nobis pacem, nobis nobis pacem. Mga kapatid, ito si Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na mapatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsangalang nawa ko ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap na pakundangan sa paggunita namin sa mahal na Birheng Maria. Marapati mong kami makadulog sa iyong piging sa kalangitan sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat para sa announcement. Kasalukuyan po tayo naghahanda para sa kapistahan ng pagsilang ni Birheng Maria sa September 8. Kaugnay nito, tayo po ay nagsasagawa ng nobenaryo sa ganap na alas 5:30 ng hapon at susundan ng banal na misa. Para sa may nais magkaroon ng kopya ng nobena booklet, maaari kayong makabili sa opisina ng simbahan sa halagang 150 pesos. Ang nobena booklet ay naglalaman ng mga nobena para sa kapistahan ng pagsilang ni Birheng Maria, para sa dakilang kapistahan ng Mahal na Birhen ng Immaculada Concepcion at ang palagiang pamimintuho sa Immaculada Concepcion tuwing araw ng Sabado. Bukas, August 31, 2024, ang ikalawang araw ng ating misa nobenaryo. Ngayon ay muli naming inaanyayahan sa ganap na alas 5 ng hapon para sa pagdarasal ng Santo Rosario. Sa ika-5:30 ng hapon para naman sa panalangin ng nobena at susundan ang banal na misa sa ika-6 ng gabi. Sa kapistahan ng pagsilang ng Mahal na Birhen sa September 8, 2024, hinihikayat ang lahat na maghandog ng cake sa mga misa o dalahin sa opisina ng parokya upang ating maipamahagi sa mga bata, kabataan at PWD ng ating parokya at BEC. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa ating sponsor ngayong gabi, ang Apostolado ng Panalangin, sa mga nagsipaglingkod sa banal na misa at sa nanguna sa ating banal na misa ngayong gabi, ang ating rektor at kura paroko, Reverendo Padre Joey Enriquez at Reverendo Padre Christian Sar Manansala, Parochial Vicar at Vice Rector. At sa inyo, bayan ng Diyos, maraming salamat po. Magsitayan lahat para sa Salve Regina. O Reyna namin, sa iyong anak na si Jesus. O Maria, O Reyna, O Birhen, Ina namin. Ipanalangin mo kami, O Santang Ina ng Diyos. Manalangin tayo, O Panginoon, isinasamo namin sa iyo na kaming mga lingkod mo
ay magtamasa ng kaganingan ng kaluluwa at katawan. Sa bisa ng panalangin ng mahal na Birheng Maria, ipag-adya mo kami sa mga liganig ng buhay na ito at pagkalooban kami ng kaligayahan sa langit alang-alang kay Kristong anak mo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Iyo ko ang inyong ulo habang iginagawad ang pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo ng Diyos na sa pagsilang ng anak niya mula sa mahal na Birhen ay naghatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Amen. Pasiglahin nawa kayo sa malasakit ng mahal na Birhen na siyang nagbigay sa inyo ng tagapaghatid ng buhay na walang hanggan. Amen. Puspusin nawa ng kagalakan ng Espiritu Santo ang mga nagdiriwang sa pagpaparangal sa mahal na Birheng Maria upang sa ganitong diwa kayo ay sumapit sa kalangitan na siyang tahanan ng tanan magpas sa walang hanggan. Amen. Inaanyayahan ko si Father Sar para sa final blessing at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayo at tulad ni Maria ay isabuhay ang mga aral ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ingat po sa inyong pag-uwi. God bless po.